Ang ating bonus analysis ay kaugnay sa pinsala na idinulot ng bagyong Tino at bagyong Juan sa sektor ng agrikultura. Ihatid ni Bombo Kervin Gaman. Lumobo na sa 4.13 billion pesos ang pinsalang iniwan ng bagyong Tino at Juan sa sektor ng agrikultura. Isang katotohanang muling nagpapakita kung gaano kahina ang ating mga komunidad sa bagsik ng kalikasan. Sa datos ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Department o DADRRMD, hindi lamang mga pananim ang winasak ng kalamidad, kundi pati na rin ang kabuhayan ng mahigit 84,000 na magsasaka at mangingisda na araw-araw na umaasa sa ani at huli upang maitawid ang kanilang pamilya. Sa higit 43,000 na hektarya ng lupang pansakahan na naapektuhan at 19.15 million metric tons ng palay na nawala, malinaw na hindi basta-basta mababawi ang pagkalugi. Hindi ito simpleng numero lamang. Ito'y katumbas ng gutom, pagkakautang at pangamba tungkol sa kinabukasan. Mahalagang kilalanin ang patuloy na pagtugon ng DA sa pagbibigay ng ayuda mula sa binhi at abono hanggang sa tulong pinansyal. Ngunit kung paulit-ulit na lang ba tayong nasa ganitong kalagayan, kailangang itanong, sapat ba ang mga hakbang upang tunay na patatagin ang ating agrikultura laban sa paparating pang sakuna? Panahon nang palakasin ang climate resilience farming, dagdagan ang post-harvest facilities, ayusin ang irrigation systems at tiyaking mabilis at eksakto ang pagdating ng tulong. Hindi dapat matapos sa relief at recovery. Dapat ay may malinaw na roadmap para sa long-term resiliency. Sa dulo, ang tunay na sukatan ng pagbangon ay hindi kung gaano kabilis makapagbigay ng ayuda, kundi kung paano natin mababawasan ang pagdurusa tuwing may dumarating na bagyo. Hanggat hindi natin inuuna ang pagbabago at paghahanda, mananatiling sugatan ang backbone ng ating home ekonomiya, ang ating mga magsasaka at mangingisda. Oras na para hindi lang bumangon, kundi tumatag pa para sa mga susunod pang sakuna. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gaman. Basta Radyo. Bombo!